Oras o Jat, 9 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at syempre dun sa mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Araw po tayo ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Hunyo. Welcome sa inyong programa Ang Damdaming Bayan. Sa ngalan nila kay Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. And of course, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Diyos marhay na aga Bicolandia, lalo na ang aking bayan, ang Juvillar Albay. Ito naman po si Sister L Elaine Apit. At good morning Lakay Romel at hi Lakay kung nasan ka man. Lakay Deo, alam ko ay nandito naman na siya pero mukhang kailangan lang munang... Hindi, mukhang ang ganda ng sikat ng araw eh. Mukhang maglalaba muna. Lalaba muna eh bago pumasok eh. Patay tayo dyan. Good morning, Boss Deo Macalma. Maglalaba at mamalansya pa ang mayor ng Star City. So, most probably, bukas na yan papasok. Basta sigurado before weekend babalik na si Boss Deo Macalma. Kaya yung mga speculation nyo na ganyan, bakit wala yung katotohanan. Sabi nga nila baka na, baka daw na-appoint na. Sabi ko nga kahapon, kung gusto nila kayo pumasok sa politika, o kaya sa gobyerno, noon pa. Dapat matagal na. Kasi may mga offer naman na talaga sa kanya before. Pero syempre sila kay sabi ko nga kay Romel, passion niya talaga to Hindi niya to iiwan. Tama. Umulan, bumagyo, dumaan man ang unos. Ayan, narito pa rin si Boss Lakay Deo Macalma. Nami-miss daw kasi nila kay Romel yung tunog ng bell. Iganon mo nga yung tunog ng bell. Ayan. Malakas yan. Ayaw tumunog. Etong bell kasi pinupukpuk yan nila bago mag-time check. Sabi nila, hindi tumunog yung bell. Pag yung pala ang nila ang kumbaga yun ang tagagising nila siguro. Signal nila na ang uupo ay si sila Boss Deo Macalma na. Anyway, maraming miyembro ng gabinete, Sister L, ang masasaya ngayon. Yes, kasi base sa bilang Lakay Romel, 21 ang sa bilang lang natin ang nanatili pa rin sa kanilang pwesto. So obviously, majority sa mga miyembro ng gabinete na nagsumite ng courtesy resignation ay mananatili sa kanilang pwesto. Yes. Ibig sabihin hindi tinanggap ng mahal na Pangulo ang kanilang pagbibitiw sa pwesto. Yes, at base doon sa mga bilang na bilang ng ating mga kasamahan, dito sa third wave ng balasan kay Romel ng gabinete ng administrasyon, 4 lang na resignation ang tinanggap ng presidente. Ayan. Yun. Kaya naman doon sa mga napanatili sa kanilang pwesto, wag niyo naman sayangin ang trust and confidence ng presidente. Ng Pangulo. Pero alam mo Lakay Romel, sobrang medyo nalungkot ako. Bakit? Pwede na ulit bumiyahe. Kayong mga, hindi naman lahat, Hindi lahat, pero alam mo Lakay Romel, meron talaga So parang nakakalungkot din kahit pa paano. Siyempre ako, opinion ka lang to, pero bakit naman gano'n? Yung most traveled ka. yung ilang miyembro ng gabinete na sinasabing makakati ang paa. Grabe naman yung makati ang paa. Ibig sabihin, ano yun?
Anong tawag parang yan? ano ba yan, idiom something? Or hindi? Idiomatic expression. Okay. Ibig sabihin yun yung mga tao na hindi mapakali, gusto biyahe ng biyahe. Galang-gala. Kating-kate kating-kate. na makaalis Yung ng, lalo na sa labas ng bansa. Para katulad lang yan na kapag may nunal ka sa paa. Ayun! Ganun yun. Pero dapat, pag kayo ay nasa gobyerno na, medyo limitahan nyo ang biyahe nyo sa abroad kasi mapupulaan kayo ng taong bayan. Hindi naman kayo iniluklok dyan para bumiyahe lang ng bumiyahe. Ay, lalo na kung napakaraming problema ng ahensya na hinahawakan mo. Di ba? Ando na tayo. Meron kayong sapat na resources. Meron kayong sapat na pondo para bumiyahe. Pero wag nyo namang abusuin yung pribilehiyo nyo na yan. Of course, kailangan natin magpahinga. Hindi naman tayo mga robot eh. Yes, oo. Pero since kayo ay public figure, wag naman yung dalas-dalasan. Wag nyo namang gawing divisoria ang mga kalapit na bansa natin sa Asia. Worse, wag naman kang bumiyahe ng tapos bubiyahe pa kayo. Yung delegasyon ninyo, sandamakmak. Europe, US. Ay, nako. Ay, nako. Of course, ang exemption dyan, kung official naman, walang problema. Ay, ang problema nga kay Romel, ang problema, minsan official, pero parang hindi naman na makatarungan. Oo, tapos magsasama ka pa ng sandamakmak. Tapos ang problema pa dito kay Romel, actually, walang problema kung bumiyahe ka. Alam mo kung anong problema? Hindi mo pinagtutuunan ng pansin yung napakadaming problema dyan sa ahensya. Ayan. Kumbaga, sa halip na business martyr or official function, ang dapat mong gawin, ang nagiging nagiging personal, nagiging family affair pa nga Oo, diba? Kasi may kasama pang ang Diyos ko, Lord. Ay, nako. Ang sinasabi ko sa inyo, syempre bilang mga opisyal ng gobyerno, Lakay Romel, dapat meron sila yung higher degree performance. Tama. Lalo na ngayon, highest degree performance, hindi lang highest pala. Kasi, syempre, pinagkatiwala yan sa inyo at yung tiwala na yan ay dapat ay huwag niyong sayangin at huwag niyong sisirain. Kaya ang sabi kahapon ni Executive Secretary Lucas Bersamin nung i-anunsyo niya yung mga miyembro ng gabinete na mananatili sa pwesto, ang unang marching order ng presidente, go beyond the expectation of the president. Ibig sabihin, higitan nyo yung inaasahan sa inyo ng chief executive. Para, of course, para hindi mapulaan ang inyong ang buong gobyerno. Siyempre, pag sumabit yan, nako, ang sisi niyan. Alam niyo na kung kanino. Pa rin. Diba? Kasi sasabihin, kasi ayan na hindi mo tinanggap yung courtesy resignation. Ayan ngayon nangyari. Kaya dapat doon sa mga opisyal ng gobyerno na talagang sinasabi nga natin may tiwala ang Pangulo, mag-exceed kayo doon sa expectation ng Pangulo, and of course tugunan yung mga dapat tugunan na problema. Hindi yung papogi-pogi lang tayo, hindi kasi maganda talaga pa. Kaya may nagtanong dito Sister L, doon ba sa mga miyembro ng gabinete na mananatili sa pwesto, meron ba ron ng biyahe? Oo, meron. Actually, meron. Kahapon nga, kung hindi ako nagkakamali, narinig ko ang 2x2. Binanggit ni Kadonying kung ilang beses nagta-travel itong cabinet secretary na ito. Parang 20 plus yata, kung hindi ako nagkakamali. Diyos ko, sa loob ng isang taon, 20 plus kang bumiyahe. Nakakaloka. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba nakukonsensya niya? Anyway, Sister L, bago pa mag-init ang ating ulo ngayong araw ng Miyerkules, simbang baklaran pa naman ngayon. Miyerkules pa naman, pero gusto ko mag-chill-chill, pero medyo naaasar lang kasi ako. Teka muna, pakinggan muna natin ang malakas promo ni Sherwin Alfaro. Siya ay nasa Barangay Katmon sa siyudad ng Malabon. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At eto na, mamimigay na ng premyo si Sherwin Alfaro. Sherwin, sino ba ang mapalad na bibigyan mo ng sandamakbak na premyo dyan sa Barangay Longos, siyudad ng Malabon? Sherwin, magandang umaga. Ayan, ang ninong ng bayan natin, Sherwin. Oh, may pusa. Ano ba? Bakit pusa? Yan ang nanalo, Sherwin? Ito nakikinig sa atin. Sabi ni Secretary na pinagbabanggit nyo kanina. Lasang pakialam mo, yan. Nagising. Tulog yan eh. Kaya nga eh, ang ingay mo raw kasi eh. Ayun. Sabi ni Secretary na panay gala. Aha. Inaatupag. Pero ito, hindi to gala. Talaga namang nakatutok. Nandito sa may tabi ng tindahan tong si Tatay. Tatay pangalan nyo? Pepe Cortez. Si Tatay Pepe. Tatay Pepe, lagi kayo naka-tune in sa radyo. Oo. Ayun yung kanyang radyo. Ayun o. Saan? Ayun sa radyo. Ayun. Ayun. Talaga naman ano? Talaga sukin-suki natin yan ha? Oo, itong si Tatay, ang libangan niya doon pag umaga ay makinig ng radyo. Oo. At ano pinakikinggan niyo sa radyo lang, nakikinig na ako. Alas 4 pala na umaga. Wow. Talaga ha? Salamat. Oo. Thank you po, Tatay. Sino paborito yung announcer sa umaga? Si Lakay. Deo Makalma. Oh, ba naman ang nag-isang mayor. Oh. Dahil sila kay Deo Makalma, meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat. Thank you rin po, Thank you Tatay. din, Tay, sa Pakikinig. patuloy na pagtangkilik sa DZRH. Ayan. Sherwin, ilang taon na ba si Tatay? Oo. Ilang taon na si Tatay? Ano? Ilang taon na si Tatay? 71. 71. 71. Batang-bata. Malakas pa, mapikas pa si Tatay. Oo. Dahil 71 ka na, Tatay, gusto namin laging basa ang iyong lalamunan. Bigyan mo yan ng vitamin E. Ayun. Salamat. Makakainom na naman uli ako. Ayun. Makakadali na. Oh, Sherwin, hindi pa pwede na Sherwin, hindi naman po pwede na walang pambara. Walang pulutan yan, no. Bigyan mo na, Sherwin. Natin yan dahil hindi lang mababasa ang lalamunan mo, kundi mapapanahagan mo rin ang iba't ibang lasa ng sardinas. Ayun. Maraming salamat makakatulong sa akin. Okay, thank you rin po, Tatay. Ng sardinas, sardinas sa kamatis, sardinas sa mantika, sardinas sa maanghang. Oo. Pero Sherwin, baka mamaya iwanan mo pa si Tatay ng pambili ng crispy pata, ha? Oo, may naibigay na yung pambili ng crispy pata eh. Pambili ng crispy pata. Ganun ba? Oo, eto naman, meron din siyang naimbag na bigas. Ayan, yung naimbag na bigas, Yan ang Lakay importante. Rome. Importante sa lahat yan, bigas. Naimbag na bigas. Oo. Pati palagi na bigas sa inyo. Naimbag na bigas. Meron din. Oo. Meron ka rin na DZRH t-shirt, Tatay. Tingnan mo naman. Ayan, oh. Ipasuot mo na yan kay Tatay. Yan na, pag sinuot mo, lalo kang kikinis. Oh. Maraming salamat sa t-shirt. Ayan. Dapat pala sinusuot na ni Tatay yung t-shirt eh. Sila Tatay ba talagang tubong Malabon o anong probinsya nila Tatay? Sherwin, pakitanong mo naman. Oo. Mga kalaro to dati kalaro nyo dati si Juan Ponce Enrile. Oo. Ikaw talaga, Sherwin, hindi naman. 100 na. Kayo pa 100 na rin. 71 lang si Tatay eh. 71 Matikas pa. na, oo. Pero maganda pa ang ipin, ha? Salamat. Buong buo pa ang ipin. Oo. Sino ang kasama ni Tatay sa bahay, Sherwin? Sino ang kasama ni Tatay? Sino ang kasama pa nila sa bahay, Sherwin? Sino kasama niyo sa bahay? Ako lang dyan. Akala ko misis niya doon katabi. Kapit-bahay na pala. Kapit-bahay. Akala ko misis ni Tatay, oh. Patiin nyo naman pinsan nyo. Binabati ko si Nora. Ibang artista na ako. Nasa TV na ako. Batiin mo naman si Kuya. Binabati ko si Pepe. Nanalo ngayon. Nanalo ngayon sa PCRA. Ayun. Alright. Araw pa raw, talagang nakikinig na sila sa DZRH. Mga loyal. Sa Barangay Longos, sa Malabon. Okay. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa sunod dating winner sa Malacash promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Sherwin Alfaro. Ayan, na maraming salamat at kaya naman Lakay Romel sa mga laging nanonood, nakikinig, nakatutok sa atin. Sabi ko nga, ipang chismis nyo na yan, na makinig kayo sa DZRH dahil kapag kayo ang naaktuhan na malakas ang nanonood at nakikinig, instant may 1,000 kayo, may naimbag na bigas kayo, mayroon kayong grocery at meron pa tayong pa-t-shirt dyan. Abangan nyo. Makikinig ka na lang sa mga magagandang programa ng DZRH. Pagka sinuwerte-swerte ka, matcha-champion ka ni Sherwin, meron kang instant premyo. Diba? Saan ka pa? Makikinig ka lang, nanalo ka pa. Kaya naman tutok lang kayo. Pero alam mo, may nagtatanong dito si Imelda sa Twito. Sabi Imelda niya, sa Twito, magandang umaga. Good morning daw. Kailan naman daw kaya makakarating ang layo nito, Lakay Romel? Si Sherwin Alfaro para mamigay ng malakas promo dito. Saan? Sabi niya sa Uwas Albay. Ay, kababayan ko na. Ang layo. Kapag ka siguro umuwi ako dyan, ako ang magmamalakas. Manghihingi ako ng budget. Ayan. Araw-araw daw kasi silang nanonood. Salamat. Maraming salamat. Pagka may pagkakataon si Sister El na umuwi sa kanilang bayan, ay sigurado pipilitin niya. Dadaan ako sa Uwas. Hindi nangangako si Sister El, pipilitin. Pero gagawin niya ang lahat para kayo makita dyan ng personal. Pero dapat Lakay Romel, nanonood at nakikinig. Anong lugar nga uli yan? Uwas Albay. Saan sa Uwas Albay? Hindi ko alam kung saan barangay to, pero ito ay bayan din. Magkakatabi lang to, malapit lang to dyan sa amin. Ayun. Dinadaanan Good morning sa mga taga Uwas Albay. Sa mga nanonood lagi at nakikinig ng mga Bicolano, malay nyo magkita-kita din tayo soon. Makita nyo ako, nag-jeep po ako lagi pag umuwi ako dyan sa may area ng Ginubatan. Ayan. Lagi po ako nag-jeep. Pumunta ako sa palengke. Ayan. Pero eto muna, Lakay Romel, puntahan naman natin ang report ni Giselle Ricafort. Bentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa New Las Piñas City Public Market. Ibinaba sa 5 kilo bawat priority consumer. Pambihira? O 5 kilo na lang ang pwedeng bilhin. 5 pesos per kilo? Ay naku, makinig kayo maigi, ha? Hindi Lakay Romel. Ibinaba daw sa 5 kilo bawat priority. So parang 20 pesos. Dati kasi yata 10 kilos yata ang pwedeng bilhin. Pero ngayon ginawa yung maximum 10 kilos. Ngayon ginawa na lang 5 kilos bawat priority consumer. Okay. So 20 pa rin, pero 5 kilo na lang ang pwede. Siguro napakarami siguro ng mga consumer na dumagsa dyan sa area na yan. Alamin natin ang buong detalye niyan at ano nga ba talaga yung dahilan bakit 5 kilos na lang muna instead of 10 kilos. Yes, ang pwedeng bilhin. Alamin natin ang detalye mula kay RH15 Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Lakay Sister El, mula sa dating 10 kilo ibinaba ng diwa ng Pangulo dito sa US Public Market. Giselle? Yes. Konting pihit, Giselle. Konting pihit, medyo nagloloko signal mo. Giselle, isa pa. Giselle? Lakay. Ayan. Lakay Sister El. Yan. Go ahead. Okay. Pangulo dito sa New Las Piñas Public Market sa 5 sa bawat mamimili. Giselle, medyo hindi talaga kinakaya. Sige. Para mas malinaw. Hanap ka ng mas mainam na signal, Giselle. Maganda yung kwento mo na yan. Re-establish lang natin yung linya ni Giselle Ricafort para marinig din kung ano yung reason. Para baka mamaya mag-jump into conclusion yung mga kababayan natin dyan sa Las Piñas. Mas okay na marinig natin yung ano ang dahilan. Bakit sa halip na 10 kilos ay ginawa na lamang na 5 kilo 5 kilo ang muna. maximum na pwedeng ibenta sa halagang 20 pesos bawat kilo. Andiyan na si Giselle? Okay, Giselle. Sige, re-establish natin ang linya. Giselle? Lakay Sister El, mula sa dating 10 kilo, ibinaba na nga ng kadiwa ng Pangulo dito sa New Las Piñas City Public Market sa 5 kilo. Yung ibinibenta na 20 pesos na bigas sa bawat pamimili na pasok doon sa vulnerabling sektor. Ayon dito kay Jenny Tolentino, yung Vice President ng New Las Piñas City Public Market at ang nangangasiwa ng kadiwa ng Pangulo dito, layon daw niya na mapagbigyan yung marami nating mga kababayan na pumipila sa kanila mula Martes hanggang araw ng Sabado kahit do kasi 6 na pong sako ng bigas yung kanilang hinihiling mula sa Food Terminal Incorporated. May mga pagkakataon na 20 hanggang 4 na pong sako lamang
yung na-supply sa kanila ng FTI. Inarayo rin daw kasi itong kadiwa ng Pangulo ng mga residente sa mga kalapit lalawigan kagaya ng Cavite at ng iba pang lungsod sa National Capital Region. Pero nilinaw niya na 3 kilo o 30 kilo pa rin naman ng benting bigas yung maaaring bilhin. Pero sa loob yan ng isang buwan ng mga senior citizens, solo parent, persons with disability at mga kasapi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programa. Binanggit pa ng staff ng kadiwa na maraming pumipila na mga mahihirap yung wala raw maipakita na ID kaya pinapayuhan na lamang sila na kumuha muna ng certificate of indigency sa kanilang mga barangay. Yung mga nagpapabili naman daw na nasa priority sector at hindi makapunta dito sa kadiwa ng Pangulo, kailangan lamang na magpadala ng kanilang authorization letter at ng ID sa kanilang nautusan. Sinabi pa ng staff nitong kadiwa ng Pangulo na kahit palayo ang mga senior citizen na merong mga kaya ay pumipila pa rin at kanila namang ina-accommodate dito sa benting bigas meron na programa. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH 15, Giselle Ricafort. So yun ang dahilan na medyo kinakapos pa rin ng supply. Yes, yun yung ano natin ngayon parang pero sabi naman may sapat na supply. Oh. May sapat na supply kaso mas malaki ang demand. Oo, yung kaya demand. Kaya ganun na napipilitan yung ibang mga market na babaan muna, limitahan. Sa halip na 10 kilo, limit muna. 5 kilo muna bawat benepisyaryo. Nasa ganon, mas marami ang maka-avail. Yes, ayan. Okay lang naman siguro. Tsaka too much rice po ay hindi rin healthy. Wag na muna tayo mag-unlimited rice. Siguro isang cup bawat kain. At saka importante, mas marami ang mabibigyan ng ang mabibiyayaan. Yes, tsaka nakakataba din ng masyadong maraming kanin. Laki Romel. Pero alam mo, natutuwa ako dito sa ating comment section bago lang tayo mag-commercial break. Ang dami palang nanonood sa atin. Saan yan? Na mga galing sa iba-ibang lugar. Katulad na lamang nitong nag-comment, si Joseph Habunal, siya ay nagdi-deliver. Nasa delivery daw siya. Nagtatanong siya kung paano daw siya mananalo. Palipat-lipat siya ng location. Sabi niya, tumatakbo kami. Ganito na lang po, Kuya Joseph. Pagka na-monitor mo si Sherwin na nandun sa area mo, ikaw nang pumunta, ipakita mo, ipanood mo sa kanya. Eto, nakikinig ako. Para diba? Mapansin ka agad ni Sherwin, itodo mo yung volume mo. Diyan sa loob ng sasakyan mo, lakasan mo, buksan mo yung bintana, sigawan mo, "Hoy, Sherwin! Nakikinig ako sa inyo." Ganon. Yun ang kanyang problema kasi taga-saan ba siya? Hindi ko alam kung saan siya bumabiyahe, pero sabi niya, syempre, nasa delivery. Paiba-iba talaga ng area. Ingat. Ano pangalan niya uli? Si Kuya Joseph Habunal. Ayan, salamat Joseph Habunal. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala sa ating impila. Ang dami nakikinig taga-Albay pala. Diyan daw sa Malilipot, sana mapunta rin. Albay din to, Malilipot dito sa may area din ng Suwal, Pangasinan, inaabangan din kayo dito, Suwal, sabi. Pangasinan. Sabi ni Edmundo Edrosolan pala, sabi niya, dito po sa Suwal, Pangasinan, inaabangan din kayo dito. Patunay lang po yan na ang nakikinig sa DZRH nationwide. At masyado malawak ang ating reach natin. In the meantime, commercial break muna tayo, Sister El. At mamaya marami pa tayong tatalakayin at papasukin na report mula sa mga kasama natin sa labas. Ang oras natin, alas 8:32 ng umaga. Ang oras sa inyong programa, ang Damdaming Bayan, sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. And of course, Sister El po, Elaine Apit. Uy, teka muna Congratulations muna kay Rian Angelica Joseph Mendoza. Aba, anak pala ito ni Dr. Mark Mendoza at po ni Mayor Seni Mendoza ng Talisay, Batangas. Bakit? Anong mayroon kay Romel? Nakapasa siya sa licensure exam for Certified Public Accountant. Ay, wow! CPA! Congratulations! Rian Angelica
Joseph Ano to? Mendoza. Magaling sa numero. Wala tayo niyan. Wala tayo niyan. Ang sinasabi ko nga pwede bang mag-usap na lang tayo? Huwag tayo magkwentahan. Walang kwentahan, kwentuhan lang. Basta may wenta ang kwentuhan. Ayan Oy, teka. Dito tayo. Pero ito. Seryoso itong problema natin sa HIV. Ay, oo, Laki Romel. Sapagkat marami ang hindi nakakaalam na sa mga panahong ito ay tumataas ang kaso ng HIV sa bansa. Yes, at base nga sa datos Laki Romel ng Department of Health, mula 2013 hanggang 2023, nakitaan ng hanggang 5% na increase o pagtaas ng kaso ng HIV sa mga edad 15 hanggang 25 years old. Pambira. Sobrang bata. At ang pinakabatang nagpositibo sa HIV, Laki Romel, 12 years old. Ha? Yes. Sus Maria Josep. May 12 years old tayong HIV. Biruin nyo yan, biruin nyo yan, Ganyang kapimbe, ganyang kaseryoso ang problema ng bansa sa HIV. Yes. Ito pong HIV, ito po yung simptomas ng AIDS. Pangunahing simptomas ng AIDS. Pero alamin natin kung ang sabi kasi ng DOH, sila ay nababahala. Nababahala ang DOH. Pero itong makakausap natin na kay Romel, hindi sila nababahala, kundi sila ay gumagawa ng aksyon kung paano matutugunan, matutulungan ang mga nagpupositibo sa HIV, and maliban sa pagtugon dito sa problemang ito, sa pagtulong sa mga nagpupositibo Laki Romel, mayroon din silang advokasya paano maiiwasan. Prevention is better than cure. Alamin natin, may makakausap tayo Laki Romel. Nasa linya po ng komunikasyon si Menet Ortega, ang country manager ng grupong AIDS Healthcare Foundation o AHF Philippines. Ito po ay isang non-profit organization na nagkakaloob ng libreng HIV services at nagpapalaganap ng information drive tungkol dito sa HIV. Nagbibigay din sila ng counseling para dun sa mga kababayan natin na nagpositibo sa HIV. Magandang umaga, Miss Menet Ortega. Welcome sa inyong palatuntunan, Ang Damdaming Bayan. I'm Romel Fertes with Miss Elaine Apit. Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Nenet. Good morning, Sir Romel and Ma'am Elaine. Correct po. Ito po yung aking lumang picture when I was interviewed last po ba? time. Nakaka-retire na po as country manager ng AIDS Healthcare Foundation. Pero ang sabi nga namin, ang retirement only applies doon sa regular work. But yung advocacy has to continue. Consider yung ating seryosong sitwasyon tungkol sa HIV/AIDS sa ngayon. Currently, ako po ang CEO ng NANEST Incorporated. And at the same time, since 1996, ako po yung CEO and founder ng NAMES Project Philippines. Yung NAMES Project Philippines po ang nagmamay-ari ng AIDS Memorial Kilt. Ito po ang nagpapakita kung gaano ng karami ang nawawala at namamatay ng merong AIDS. So, yun po yun. So, continuous pa rin po yung aming advokasya. And we are working closely with community groups, local government units, and regional hospitals para po makatulong kami sa case finding. Ito po yung competition prevention na tinatawag namin. So, ganun. Opo. Batay po sa... Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead, please. Opo. Ngayon, yung sitwasyon natin talaga ay palala ng palala. Kanya pinaback up namin ang pronouncement ni Secretary Herbosa na isa na talaga siyang public health emergency. At pabata ng pabata nga, 12 anyos yung pinakamabata. Pero meron pa rin cases na mas bata pa dyan. Kaya lang kasi yung naman ay nakuha way back before nung ipinagbuntis ng nanay. So yung 12 years old kasi ay nakita niya sa Region 4B. And totoo yung sinasabi ni Doc Ted na the whole of society, the whole of government, we need to work together to do our own role and part para mahanap natin nasan ba yung mga merong HIV sa katawan nila at madala natin sila right to the doors of the treatment facility para ma-enroll
doon sa treatment na tinatawag namin antiretroviral. Yung antiretroviral kasi ay ipinibigay yan sa mga treatment facilities through the regional offices ng DOH at saka national office doon sa mga nag-diagnose at confirmed na HIV positive. Batay po sa talaan ng Department of Health, tumaas po ng halos 500% ang HIV cases sa bansa. Yung po bang datos ng DOH at yung datos po ng inyong grupo ay nagtutugma? Actually po, meron tayong isang sistema na ginagamit. Yung po yung tinatawag na OHSIS ng Epidemiology Bureau ng Department of Health. So lahat po involved sa pag-provide ng combination prevention, ito po yung testing at the community level. Nire-report po namin yan at pumapasok diretso dun sa database po ng the Department of Health. Kaya kinukonsider po na ang final official report and data is really the one that is coming from the DOH. Okay. Although at the local level, sa mga LGUs po, for example, if we are working with Caloocan LGU, sinishare po namin yung data namin sa LGU ng Caloocan. At yun po ay pinabangga nila sa data nila. At pumapasok po yun sa Department of Health. Ang Department of Health Epidemiology Bureau po ang nagsisafekeep talaga ng mga data at sila din po ang nag-a-analyze. Sila po ang nagpo-provide ng mga information na lumalabas na yan to guide overall the national program kung ano yung gagawin natin at klaruhin sino po ba ang gagawa ng alin. So malinaw po sa amin pare-pareho yun. Ma'am Nenet Ortega, ma'am, of course kasama po sa inyong pinoprovide ng inyong pong grupo, yun pong libreng HIV services. So kung ang may nakikinig o nanonood man po sa atin ngayon na siya po ay nagpositibo o may parang tingin niya po suspected. ay suspected po na mayroon siyang HIV, paano po sila makakalapit po sa inyo para po i-check kung siya ba ay totoong positibo talaga o kaya naman po yung positive na confirmed case na po, ano po ang pwede nilang gawin or ano po ang pwede nilang, sino po ang pwede nilang lapitan para po magpatulong po sa grupo po ninyo? Marami na pong na set up na mga treatment facilities and treatment hubs within the NCR and all over the country po. Merong specific na website po at saka QR code na pwede nilang i-scan or tignan at doon po makakapili sila kung ano yung pinakamalapit sa kanila na treatment facility. Pero kaya lang po ang current na practice namin talaga, kung ako po ay nag-provide ng testing sa iyo ngayon, dahil in 20 minutes po ay makikita mo naman yung resulta. So kung ano po yung maging resulta nun, kung halimbawang magpositibo, ano yung nearest treatment facility na meron doon sa lugar kung saan siya nakatira or kung saan komportable yung pasyente, yan po ay inire-refer namin. For instance, kung nasa Manila ka po, meron po ang Manila Social Hygiene Clinic, Manila Treatment Facility, na nagpo-provide po sila ng ARV at saka treatment management for people diagnosed to be living with HIV. Nandyan din po ang San Lazaro. So outright po yun, hindi namin siya binibitawan kasi ang end goal po namin is to immediately link the client to a treatment facility para po ma-create ang baseline niya at ma-enroll siya immediately on antiretroviral. Kung negatibo naman po yung resulta, ganun din po yung ginagawa namin. Hindi po siya basta bibitawan. Iko-continue po yung education sa kanya, continuous yung provision ng counseling, at tinitingnan din po namin through sa pag-uusap at counseling doon sa client, kung siya ba ay readily qualified at available siya at amenable siya to be provided with PrEP. Ito po yung gamot na ibinibigay sa kanya para ma-maintain niya yung pagiging negatibo niya sa HIV. Pero hindi po sinasabing malilibre na rin siya sa pagkakaroon ng other sexually transmitted infection. Currently kasi ang dapat pong pagtingin namin or nating lahat ay yung syndemic. Pag sinabi po nating syndemic, pagtingin ng parehas at pantay sa HIV at saka sexually transmitted infection. Marami po kami kasing cases na na-diagnose muna namin siya ng halimbawa gonorrhea or syphilis dahil paulit-ulit po yun or recurrent, at ang ibig sabihin nun ay hindi po safe yung kanyang sexual practices, walang protection, walang prophylactics. So may chance po na makakuha siya ng HIV in the future.
So, tinitignan po namin ng sabayan, HIV at saka sexually transmitted infection. So dito po sa Caloocan, meron pong several dito treatment facility. Sa Manila, meron Region 7. All over na po siya sa ating bansa na makaka-avail sila ng mga treatment services and HIV management. Depende po kasi yan kapag ka-pediatric case, outright po yan binibigay namin sa hospital. Kasi iba po ang... Nabanggit nyo kanina, Miss Menet, na yung gamot para dito sa mga pasyente ng HIV. Ang tanong ko sapat ba ang gamot para sa mga nag-positive sa HIV ngayong tumataas ang kanilang bilang? Kasi there was a time na mukhang nagkaroon ng problema sa supply ng gamot para sa naturang mga kaso. Miss Nenet, ma'am? Actually po, hindi mo naman pwede sabihin outright and literal na stock out. Naman po siya nawawala ng gamot. At yan po ay tinitignan mabuti ng mga treatment facilities and hubs together with the regional offices ng DOH. Paakyat po yan sa national office. Yung stocks po, meron po silang available na buffer. Okay. So yung buffer yun, nagagamit po yun. Kung halimbawa ang isang treatment facility ay tumami yung kaso, yung buffer nagagamit po doon. Yun po kasing sinasabi before na na-stock out. Literally, hindi po siya stock out. Kinontrol at manage po yung in and out ng gamot para makasiguro tayo na yung mga dati nang naka-enroll sa antiretroviral at yung dumadaming kaso, yung bagong kaso, ay nabibigyan din siya. For example po yun, kung halimbawa nabibigyan ka ng 3 to 4 months, dati ka nang nakaka-avail ng ARV for free at maraming bagong diagnosis dun sa lugar nyo, hindi mo muna makukuha yung 4 months, bibigyan ka muna ng 2 months para yung supposed to be na dalawa sa'yo, maibigay sa inyo diagnosis. Pero ina-assure ng mga treatment facilities na hindi ka mawawalan ng gamot on a monthly basis. Kasi ang guidance po namin sa mga kliyente, dapat pag 15 na lang yung tableta mo, pumupunta ka na at nag-a-appointment ka dun sa treatment facility mo to refill. Para sa level mo, hindi ka mai-stock out. Kaya paulit-ulit namin sinasabi sa mga people living with HIV or clients, ikaw yung responsibilidad sa iyong sariling kalusugan at kalagayan. Ikaw ang magmo-monitor ng gamot mo. At the same time, at the same time, ang mga treatment facilities po, may sistema din na nire-remind ang kliyente na malapit ka nang mag-refill, schedule or appointment mo to come back to the treatment facility for a consultation or refill. Ganun po siya. Maswerte nga po ang mga kliyente kasi once a year minimum, nagpapa-viral load po siya. Sagot din po yan doon sa treatment hub, particularly kung meron silang PhilHealth na OHAT. Ito po yung outpatient HIV/AIDS treatment package. Kasama na po doon yung viral load examination kasi yung viral load po napaka-importante noon kung nagka-antiretroviral ka kasi siya po yung parameter na tumitingin kung nagte-take effect sa yung RV. In other words po, meron po tayong sapat na supply ng gamot. Dangan nga lamang may ibang pasyente na hindi na nag-a-update kung ilan pa yung kailangan nilang i-take. Opo, may mga pasyente po kasi nagiging sa kanilang appointment to come earlier para hindi eksaktong ubos yung hawak nilang gamot. Kaya inuulit po namin, pag ang gamot na hawak mo ay 7 to 15 days na lang, mag-set ka na ng appointment for the refill ng ARV. Pero ang mga treatment hubs po, meron pa rin sa kanilang reminder na you have to come at kailangan mo mag-refill. So, ganun po siya. Kasi 3 buwan po yung binibigay sa kanila, especially kung mga nagtatrabaho ito para hindi maabala yung kanilang trabaho. Meron silang 3 months na supply. Ganun po yung ginagawa ng mga treatment facilities. So, ganun po siya. Pero ang pinaka-importante po talaga sa lahat ngayon ay yung pag-provide ng prevention services. So, at the community level, kasi rapid na po yung testing na ginagamit at trained naman po ng community-based screening yung mga providers doon sa labas, in 20 minutes malalaman mo yon. So yung combination prevention po, kapag ka-tinest ka, negative ka, i-offer sa iyo yung PrEP para ma-prevent yung pagkakaroon mo ng HIV,
pero bibigyan ka pa rin po ng condoms kasi hindi naman mapoprotektahan ng ARV yung pagkakaroon ng sexually transmitted infection at saka yung continuous din po na education. At kung may partner po yan, ini-encourage din namin na yung partner mo, kung kaya mong dalhin, para meron tayong baseline at ma-set natin na negative kayo pareho or kung mag-positive yung isa, ano yung pwede nating gawin para matulungan ka. Kaya yan po yung sinasabi ni Secretary Herbosa, the whole of the society, kami coming from the non-government organization, including the community where we are operating, are working hand in hand. Kasi hindi po natin kaya alone, kasi wala kami masyadong resources. Kami po ay nakikipag-partner sa government para po dun sa supply at kami po yung magki-case finding for the treatment hubs. And for the government to provide the resources para kami ay makagalaw sa komunidad. Okay. So yan po ang interpretasyon namin, the whole of the society. Okay. So po yung sana paulit-ulit na ang inyo pong istasyon ay mga lampag kasi kayo po ay nationwide, maski na saan nga ako nandun, naririnig ko kayo para Salamat naman po. itong mga tao ay ma-prompt, ma-educate at sila mismo ay pumunta at maghanap ng pwedeng mag-provide ng testing sa kanila. So yun po yung hinihiling namin sa mga media partners namin. Sorry for asking this question, Ma'am Nenet, pero dahil nga tumataas ang kaso ng HIV, meron po ba kayong figures kung ano na ang ratio ng fatality rate o yung dami ng mga nasasawi dahil sa HIV? Ang ratio Actually po, yung po nilabas ng DOH as of yesterday po yata yun, ang kabuuan pong nawala na or namatay na ay parang 9,400 plus po or 9,439. Kasi po ang current situation natin, dahil nga po yung health-seeking behavior ng isang tao ay hindi niya ina-address immediately, pumupunta po sa facility or nakakapag-testing, mayroon na pong ibang nararamdaman. Ang tawag po namin dyan ay late diagnosis. Yan sinasabi na namin, ikaw sa sarili mo, i-assess mo. Ikaw ba ay may multiple partner? Ikaw ba ay nakikipagtalik ng walang proteksyon? Ikaw ba ay, for instance, nag-i-inject ng drugs sa ugat diretso na nagsishare kayo ng needles? So these are risky practices na ikaw at ang individual level ang nakakaalam. Kung meron ka niyan, pumunta ka na sa testing facility, magpa-test ka na para mas maaga pa lang, matulungan ka ma-prevent. Mabigyan ka ng iba't ibang options para matulungan mo yung sarili mo to remain and stay negative not only for HIV, for STIs as well. So yung po yung namin. Salamat. Maraming salamat, Nenet. Thank you, Ma'am Nenet. Ortega, ma'am. Marami po kaming natutunan sa inyong mga paliwanag. Opo, kung meron pa po kayong mga specific concern, ayan si Malu, matagal na kami magkakilala niya panahon ni Senator Orly. Nagraradyo po. You can really communicate with us so that we can provide you materials or people that you wanted to interview further. Okay lang po sa amin yon kasi the whole of the society nga po tayo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin. Magandang umaga po. Thank you po, Ma'am Nenet Ortega ng Names Project Philippines. Ayan. Tama yung sinabi niya. Ang pagresolba dito sa seryosong problema na ito, dapat holistic ang approach, hindi lang isa. Hindi lang gobyerno, kailangan pati NGO at lahat ng mga concerned agencies at stakeholders dapat magtulong-tulong tayo rito. Kyle ay huwag mahihiyang magpa-test. Ayun. Oo, totoo dyan kasi prevention is better than cure. Sabi nga ni Ma'am Nenet, yung iba late na nadidetect yung sakit. So, syempre mahirap na po gamutin kapag medyo yan ay malala na. Nasa end stage na. Nasa end stage na kayo. So, dapat as maganda yung early detection. Tama. Ang oras muna natin, meron tayong 2 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Magbabalik tayo makalipas ang patalastas na ito. Balik po tayo sa inyong programa, ang Damdaming Bayan, ngayong pong araw ng Miyerkules. Ika-4 po tayo sa buwan ng Hunyo. At muli sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Kasama of course ang maganda, kaakit-akit, sexy and everything.
Aga-aga, wala akong pambigay sa'yo, kay Romel Kakatapos lang ng sweldo. Kaya Ito nga. po si Sister L, Elaine Api. Uy, teka muna. Batiin ko muna si Leo Palo. Aba! Kaibigan natin, Leo Palo. Taga dyan sa, tawag dito, Oo. opisina Ni Senador Bongo. Bongo. Ayan. Nakikinig at nanonood daw sila. Oy, Leo hello po. Palo at sa buong team ng Malasakit. Yes. At ang syempre, Malasakit. nakikinig at nanonood din. Sino yan? Ang ating dating kasama, si Florante Rosales. Ay, ang anak ng Supremo. Ang anak ng Supremo. Lito-lito, lapid-lapid. Good morning, Florante Rosales at sa buong team ni Senador Lito Lapid. Team Lapid, of course, si COS Ricky. Good morning po sa iyo. Good morning. At ang Ninong Supremo. Ayan. Good morning po, Mr. Senator. At talabas muna tayo ng ating impilan. Papasukin natin ang report na manggagaling sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sino muna una? Si Henry? Mukhang may update muna tayo kay Sino ba unahin natin? nasa linya? Nagugulo na kami sa Sige. inyo Papasukin muna natin si Henry Uri, Vice President Sara Duterte. Ipinagtanggol si Senate President Chis Escudero matapos akusahang may kinatatakutan. Ibalita mo yan, Henry Uri. Good morning. Romel, Elaine, maring pinagtanggol ni Vice President Sara Duterte si Senate President Chis Escudero. Sa isang ambush interview sa The Hague bago lumipad pabalik ng Pilipinas ang pangalawang Pangulo, sinabi nito na kilala si Escudero bilang walang kinatatakutang senador at politiko. Pakinggan natin si BP Sara. Yes, we do not remember him I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Chis Escudero. Ginawa Romel and Elaine ng pangalawang Pangulo ang pagtatanggol sa Senate President matapos ngang umani ng kaliwat-kan ng batikos si Escudero dahil sa pagdelay umano nito ng impeachment proceedings sa Senado. Ayon sa pangalawang Pangulo, walang record naman ng sino mang kinatatakutan ang naturang Senate President. Samantala, pabalik na ng Pilipinas ang pangalawang Pangulo Romel and Elaine at ito'y en route na o pabalik na. Nasa eroplano na ito sa mga sandaling ito at maaaring bukas o mamayang gabi ay narito na siya sa Pilipinas. Ang pangalawang Pangulo ay nagbigay din ng update sa mga nakaharap niya kahapon at sinabi Romel and Elaine na okay naman ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at natutuwa ito sa mga nagaganap na pangyayari sa politika kung saan nanalo ang maraming sinuportahan itong senador, ang kanyang pamilya at tungkol naman sa kanyang kaso ay umaasa pa rin ito sa mabilis na pag-usad at lalong madaling panahon na pagka-absuelto niya dito sa kanyang kinakaharap na legal na usapin sa International Criminal Court. So sino ang maiwan dyan sa The Hague kung pabalik na ng Pilipinas si BP Sara Duterte? Ang darating bukas sa Huwebes ay ayon kay Vice President Sara Duterte ay pabalik na bukas doon si Madam Hanelet Abansenya, ang common law wife naman ng pangalawang Pangulo. At pag-alis naman ni Mrs. Abansenya ay darating naman, papalit naman sa kanya si Congressman Pulong at ang kasama ang kanyang anak bago ulit magkaroon ng palitan kung sino ang mga susunod na darating naman doon para dumalaw at magpantay na rin sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Maraming salamat, Henry Uri. Ako si Henry Uri para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sister El, meron pa tayong mga report mula sa labas ng impilan? Samantala, mula naman dyan sa The Hague. Nasa The Hague ba si Henry Uri? Hindi, wala sa The Hague. Minomonitor niya lang. Minomonitor lang. Puntahan natin ng Kamara dahil kawalan ng aksyon ng liderato ng Senado sa impeachment. Posible daw may kinalaman sa plano ni Senate President Chis Escudero sa 2028. Ano ba yung plano, Manang Tagal Milky? pa katatapos lang ng eleksyon Oo nga Magtrabaho muna sana tayo. May ganyang ugong na agad.
Pero alamin natin kung sino naman ang nagsabi niyan mula kay RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Romel Good morning. at Mr. L, magandang umaga. May pinoprotektahan umano si Senate President Chis Escudero kaya inaantalang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tumayo sa plenaryo si House Deputy Minority Leader Franz Castro at kwenesyon ang patuloy na pagdribble ni Escudero para di masimula ng pag-convene ng Senate Impeachment Court. Sabi ni Castro, something fishy at posibleng may kinalaman ito sa plano ni Escudero sa 2028 kaya nag-iingat na hindi maapektuhan ang ugnayang politikal nito sa mga Duterte. Muling umaapela si Castro sa Senado na gawin ang kanilang tungkulin. Anya, mag-a-adjourn ng 19 Congress sa susunod na linggo pero tuloy-tuloy ang tungkulin ng mga senador sa kanilang responsibilidad na litisin ng Vice Presidente hanggang pagtawid ng 20th Congress. Narito si House Deputy Minority Leader Franz Castro. Anumang karagdagang pagkaantala ay hindi lamang paglabag sa saligang batas, ito ay kawalan ng katapatan sa interes ng publiko. Senate President Escudero at lahat ng mga senador na humaharang sa paglilitis na ito ay dapat paalalahanan hindi sila higit sa saligang batas. Dapat nilang tandaan na sila ay naglilingkod sa bayan, hindi sa kanilang patron sa politika. Una nang sinabi ng Senate President na magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa darating na June 11. Pero nakasalalay na anya sa mga senador sa 20th Congress kung itutuloy o hindi ang impeachment trial. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky. Manang Milky, tayo naunawaan natin yung himutok ng mga mambabatas na nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero sa tingin ko mukhang bomalabs yata yung binabanggit ni Castro or masyado maaga pa para pag-usapan at iugnay ang 2028 dito sa issue ng impeachment. Maaga pa diba? Para sa mga walang plano sa politika na kumandidato sa 2028. Pero alam mo naman, ang takbo ng politika sa time, di ba? Pagkatapos ng midterm election, yung iba nagpaplano na na kumandidato naman for next national election, which is 2028. Pero sabi nga ni Congresswoman Franz Castro ay wag tignan. Baka naman daw inaakala ni SP Chis Escudero na kapag meron siyang desisyon na ituloy ang impeachment ay masira ang kanyang ugnayang politikal sa mga Duterte. Huwag daw unahin yon ang dapat tignan ng Senado na ang kanilang tungkulin na magsilbing impeachment court at litisin na ang Vice Presidente. Okay. Siguro mas maganda yung wag mo nang isipin ang politika. Magtrabaho mo. Maaga pa, Manang Milky. Pero sabi nga nila, walang maaga-maaga. Walang maaga-maaga sa isang atap na politiko. Di ba? Oo. Kahit pa sabihin mo na... Lalo na Romel at Sister L, kung pinakamataas na posisyon ang iyong tatakbuhan, dapat mahaba-habang panahon ang gusto mong preparasyon. Yes. Pero hindi naman natin sinasabi na totoo yun, yun lang ang tingin ni Congresswoman Franz Castro. Baka naman daw may plano na tumakbo for 2028, ayaw niya daw masira ang political relationship sa mga Duterte. At sabay nito, siguro ang reaksyon kanina sa report ni Henry ang tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung pang-asar naman kahapon ng Makabayan, ay ng Akbayan, kung saan ang sabi nila ay ang Senate Impeachment Court ay hindi naman daw isang Paris Fashion Week na kung parang iniumay naman sa may bahay ng Senate President. Pinapatamaan si Hart ng minista. Na kung kailan lang daw gustong suotin ang mga magagandang alahas, ay doon lamang daw gagamitin. Wag daw ganon itulad sa isang Fashion Paris Week. Paris Fashion Week. Ay naman yan sa Akbayan. Si Congressman Sendanya. Ay, teka muna, maiba ko Manang Milky. Kamusta nga pala ang tsansa ni Speaker Martin Romualdez na mapanatili ang trono sa susunod na Kongreso, sa 20th Congress? Nagsalita na yung mga leader ng Kamara na ang sabi tumirma na sila sa manifesto of support. 200 plus na daw na congressmen ang pumirma doon sa manifesto at ibig sabihin daw nito na baka kumbaga ay nagtutuloy-tuloy ang speakership
sa ilalim naman ni Congressman Martin Romualdez. So almost done deal na ba? Kasi dami na yan eh. Marami na ituwated last year. Kumbaga, safe na. Pagbubukas ng 20th Tama. Congress. Okay. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Magandang umaga, Romel at Sister L. Ako si Nuke Regunan, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Magatid sa ating oras, meron tayong 11 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Samantala, dako naman tayo sa area ng Kamanava. Mga sirang kalsadang nagdudulot ng lampas taong baha sa Caloocan, ipapaayos na ng DPWH. Ba't ngayon lang? Magtatagulan na. Hinintay pa na tumaas na hanggang sa lampas tawang ba? Doon nyo lang na-realize na dapat yung ayusin? Alam mo lang kay Romel, actually hindi lang naman yan dyan sa area na yan. Napakaraming lugar dito sa Metro Manila ang binabaha na dapat nung kasagsagan ng tag-init doon kayo nakumpuni na, natrabaho na. Kasi kapag ka nagtag-ulan na lang kay Romel, ano na yan eh, magiging bumaha na, perwisyo pa. Diba? Ngayon marami ako nakikita sa kalsada dito sa Metro Manila eh. Binubungkal. Ngayon pa lang nagbubungkal. Diba? Pumasok na ang panahon ng tag-ulan. Alam mo yung binubungkal na nila yan, actually, napakaraming area sa dinadaanan ko, Laki Romel. Parang halos maubos ang 2024, binubungkal nila. Tapos nag-2025 na, binubungkal pa rin. Kapag ka talaga yan sa tag-ulan, nakita kong bumabaha talaga, babanatan ko talaga yung mga siguro ang katuwiran mainit eh. Ngayon naman, tag-ulan na. Tag-ulan na. Patay tayo dyan. Kaya pagka mga ganyan, asahan na natin na aabutin ng samsyam bago yan makumpleto. Sana naman lang kay Romel, diba? Kasi nakaka-perwisyo din yan sa mga motorista. Talagang perwisyo. Diba? Perwisyo sa motorista. Ngayon, nagtiis na po ng todo yung publiko. Sana naman pagdating po ng tag-ulan, hindi naman po magtiis po ulit ang publiko dahil po sa baha. Sige, alamin natin ang report mula kay Edwin Duque. Edwin, sino ang nagsabi niya na ipapaayos na ng DPWH ang mga sirang kalsada dyan sa lungsod ng Caloocan? Edwin? Tama, Bisilin, Kuya Romel, hindi pa man na formal na umupo bilang kinatawan ng pangalawang distrito ng Caloocan. Itong si elect Congressman Egay Erese, agad binisita itong bahagi ng 6th Avenue na nagbistulang water catchment kapag malakas ang ulan. Sinabi ni Erese kanina na agad yan itong iugnay sa kaya District Engineer Romel Umale ng DPWH para hindi na makadulot pa ito ng abala doon sa mga negosyo at mga residente. Kasabay na yan ay inspection din ang reklamong gumuhong na pader dito sa may creek ng MBM sa 3rd Avenue na naging dahilan ito ng malaking pagbaha na umabot ng lampas tao yung baha nung nakaraang kalamidad sa may barangay 118, barangay 119 at barangay 120. Sinabi ni Resi na ito ang agad niyang ipapagawa sa tulong ng DPWH upang maibsan na yung mabagal na matagal na problema ng residente kapag malakas ang pag-ulan. Si Resi ay talaga kapapanalong congressman. 3 taon din na nawala siya. Kaya sa kanyang pagbabalik, nangako itong ipapagawa na itong mga nakabinding mga project dapat na ginawa ng kanyang pinalitan. Aris 23 at ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque mula sa area ng Kamanava. Meron na lamang tayo 15 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Meron ka munang babatiin dyan, Sister El, bago tayo mag-commercial break? Ay, shoutout ko lang itong si Indalecia Vargas. Sabi niya, whatever the result of the impeachment is, the most important is there is trial for the people to understand what really happened. Sabi dito ni Ratino Uwar Laki Romel. Ganoon din dito sa Lapu-Lapu City. Magandang kalsada, ginigiba. Yung baha, hindi ginigiba. Mabuhay po ang Lapu-Lapu City. Nandiyan to sa Cebu. Bakit nga ganyan, ano? Maraming sa mga kababayan natin. Ako minsan napupuna ko rin. Madalas, ako napupuna ko.
ang ganda-ganda ng kalsada, ang kinis-kinis ng kalsada, tapos bubungkalin bigla. Ano ba meron? Yung magugulat ka noon, wait lang, parang kahapon pagdaan ko, ang ganda na ito Ang ganda ng daan Kinaumagahan, bungkal na ng bungkal. Samantalang marami tayo nakikita na lugar na dapat bungkalin, hindi binubungkal. Oo, hindi ko alam anong problema nitong mga to Ay kung alin yung matino, yun ang bubungkalin. Yung dapat po pinapakinis ninyong kalsada, hindi nyo ginagalaw. Ano ba talaga ang problema nyo? May problema ba kayo o kami? Sabi tuloy ng mga nag-text sa atin hindi ano at hindi paano. Kundi magkano. Babalik po tayo sa iba pang palakayan at balitaan. In the meantime, narito muna ang ating hanap buhay. This time check is brought to you by Alas 9:24 ng umaga. Bueno, balik tayo dito sa ating palakayan tungkol sa pagtaas ng kaso ng HIV sa ating bansa. At meron tayong makakausap, Sister Elaine. Tawagin na lang natin siya sa alias na... Si Sir Rainier. Rainier ba o Rainier? Si Sir Rainier. Ayan, Sir Rainier. Siya ang Pangulo ng grupong Pinoy Plus Association Person Living with HIV. Okay lang naman kay Sir Rainier. Sir Rainier Naldoza, ang presidente ng Pinoy Plus Association. Ito yung asosasyon na Laki Romel ng mga kababayan natin na namumuhay na mayroong nagpositive sa HIV. Ayan, mahalaga po ito. Mahalaga to kasi parang to educate our kababayans din, Laki Romel. At ito ay wake up call din. Yes, oo. Para sa lahat na itong HIV seryosong usapin ito na hindi dapat ipagwalang bahala. And of course, Laki Romel, para din maging aware yung ating mga kababayan, and please wag din po tayong ano tawag doon, yung mga Laki Romel, may nakalimutan ko yung term, yung pagka may sakit ka ay inaano ka nila, ina-isolate, may terminolohiya dyan Huwag tayong maging mapanghusga. Yes, Wag po tayong ganon. Wag sana nating discriminate. Ayan, discrimination. Yun po ang wag po nating gagawin. Wag po tayong mag-discriminate. Sige, at marami tayo tatanong kay Rainier. Sir Rainier, Magandang umaga, Rainier. Welcome sa Palatuntunan Damdaming Bayan. Ako si Romel Fuertes, kasama ko si Sister Elaine Apit. Good morning. Good morning po, sir. Isang malusog na umaga po sa ating lahat, Sir Romel and Sister El, at sa ating mga nakikinig sa DZRH. Alright, Sir, ikaw na, Laki Romel. Rainier, obviously, unang-unang itatanong ng mga kababayan natin, ano ang mga indikasyon na ikaw ay suspected na positive sa HIV? Maganda po yung tanong ninyo po, no? Ngayon pong pinag-uusapan natin ang HIV, dapat din talaga malaman yung ano ba ang HIV at paano pa ito nakukuha o natatransmit po, no? Opo. Sa totoo pong lamang ay we cannot distinguish po, no? Yung pag yung taong mayroong HIV, at ang pwede lang pong mag-determine nito ay isang HIV screening or HIV testing na tinatawag natin. Na siya po mag-determine kung ikaw po ay isang negative or reactive po for HIV. Pero yung the usual na nararamdaman ng isang HIV positive, yung karaniwan, yes po. Bilang isang positibo rin po, no, na namumuhay na may HIV, kami po yung aming pakiramdam ay pares din pong normal. Tulad din po ng bawat individual sa atin, no. Kami po ay nagtatrabaho din, pumapasok din po sa trabaho. Yung productive life po, kumbaga. Yun. So wala na po tayo doon sa setting na yung isang person living with HIV ay siya ay masakitin or siya ay
madaling kapitan na mga opportunistic infection at yung mga ganyan pong sitwasyon, no, more of productive na rin po ngayon yung mga person living with HIV because of the antiretroviral treatment. Ayun. Ito rin po yung nagpapahaba ng aming buhay at i-impede na dumami yung HIV virus sa aming katawan. Isang tanong ulit, follow-up question na Rainer. Marami kasi talagang curious dito sa HIV. Ano raw yung mga indikasyon na dapat ay magpa-test ka na for HIV? Maganda po yung tanong po na ito, no? Isang indikasyon po ay kapag meron po tayong risky behavior, no? Yung halimbawa po ay nagkaroon po tayo ng unprotected penetrative sex, organ transplant. Hello po. Ayan. Sige, go ahead. Go ahead po. Medyo choppy lang po. No? Choppy lang yung signal. Go ahead po, sir. Po. From the start. Aside from dun sa nabanggit ko po ay doon sa pagkakaroon po na halimbawa po ay meron po kayong risky behavior, no? Yun, unprotected penetrative sex, no? At the same time ay nagkaroon po kayo ng blood donation or organ transplant. Importante po na meron pong HIV screening. Okay. So binabanggit mo, Sir Rainer na ito pong mga nabanggit mo ay isa to sa mga pwedeng maging cause kung kung bakit nagkakaroon ng HIV, nagpa-positive ng HIV, yun pong isang tao. Ito po ay nag-i-increase ko yung nag-i-increase po ang kanyang risk. Ayun. Risk na possible na magkaroon ng ganitong sakit. Okay. So Sir Rainer, alam naman po namin na may mga kakilala din po ako actually na living with HIV, pero normal naman talaga, hindi mo nga makikita na mayroon at totoo po yung sinabi nyo, healthy, wala talaga, hindi mo maaaninag kung hindi nga nila sa'yo sasabihin. Pero how do you live po with this? And sir, ano po yung ginagawa nating paraan, lalo na po sa samahan ng Pinoy Plus, kasi hindi naman po natin maaalis na nakakaranas pa rin po kayo ng mga diskriminasyon sa society po natin ngayon. Yes, tama po yun, no? Kaakibat po ng napapahaba po ng buhay namin sa tulong po ng antiretroviral treatment, nakakaranas pa rin po ang iba sa amin ng pangmamata o stigma at diskriminasyon dahil po sa HIV status, no, or dahil po sa risk na magkaroon ng HIV. Kasi nga po, yung ating society din, meron siyang assumption na ay magkaka-HIV ka kasi promiscuous ka, no, halimbawa, no, or ikaw ay merong partner na foreigner, yung mga ganyan po yun no. Mali po yung mga ganitong myths and misconceptions, no? Kahit sino po pwede po magkaroon ng HIV. Importante po yung tamang kaalaman at yung ating voluntary HIV screening or testing. Yun po. So hindi totoo yung mga paniniwala na halimbawa sa isang opisina meron kayong isang empleyado dyan na HIV positive, prone na lahat yung iba pa mga coworker niya. Tama po yun, no? Primarily naman po, ang HIV virus ay naipapasa po sa iba't ibang mga pamamaraan, no? Ang isa po dyan ay yung unprotected penetrative sex. Gayon din po ay yung infected mother to child transmission at yung transmission po through the infected blood or blood products. Halimbawa po, organ transplant. Ganyan po. Yun po yung tatlong halimbawa po ng pwedeng paraan po na may pasa ang HIV. Ayun, at mayroon po tayong batas, yung RA 11166. Ito po ay nangangalaga po sa mga taong namumuhay na may HIV at gayon din po yung other key population kung saan
binibigyan po ng pantay na karapatan ang mga taong namumuhay na may HIV at yung mga other key population po na makapagtrabaho po ng normal. No? Halimbawa po dito ay inoobliga po ng batas na magkaroon po ng HIV workplace policy. Kung saan po lahat ng mga workplace settings ay kailangan po mag-undergo o mag-underwent po ng HIV education, no, to sensitize yung mga employees and employers po. At the same time din po maging safe environment po ang ating mga work settings po, no, regardless of HIV status. Ang Pinoy Plus Association, Sir Rainier, ano po yung function po ninyo? Ano po yung mga programang ginagawa natin para sa mga kababayan natin na living with HIV? Opo. Ang Pinoy Plus po ay isang support group po ng mga taong namumuhay ng HIV. Ibig sabihin po, kami po ay person living with HIV. Tumutulong po kami sa aming kapwa o mga kapatid naming newly diagnosed ng may HIV. Gayon din po ay kami po ay nagbibigay ng mga basic information about HIV, education and information sessions, no? Gayon din po ay tinutulungan din po namin yung mga aming kapatid na person living with HIV. Halimbawa po sila po ay na-stigmatize or na-discriminate, ay makapag-access po sila ng mga legal services, no? At the same time din po mas destigmatize yung kanilang work setting halimbawa or yung kanilang community at makabalik po sila doon sa normal nilang gawain. No? So, Rainier, ano ang unang dapat gawin kung halimbawa nag-positive sa HIV? Opo. Once po na maging reactive po tayo for HIV, gusto po namin itong bigyan ng diin na there's life after diagnosis. Hindi po ito death sentence po, no? Importante din po na malaman natin na gaya nga po na nabanggit ko kanina na yung antiretroviral treatment or drug, pinapahaba niya po yung buhay ng mga taong namumuhay na may HIV at pinapababa niya yung viral load ng HIV sa katawan po ng taong namumuhay na may HIV. Gayun din po ay marami po tayong mga access HIV services na pwedeng i-access po o i-avail ng some person living with HIV or yung at risk for HIV. No, nandiyan po yung mga social hygiene clinics, mga HIV community centers. Gayun po sa Pinoy Plus din po kapag meron po karagdagang katanungan about HIV other information po saan ba ang pinakamalapit na HIV testing center, pwede po silang mag-contact po sa aming social media account sa Pinoy Plus or doon sa aming platform po na PhilHIV Response Center. Pakiulit nga, Rainier, importante yan kasi maraming mga kababayan natin ang naaalarma na talaga dito sa pagtaas ng kaso ng HIV. Paano nga uli kayo makakaugnayan yung Pinoy Plus Association? Go ahead. Sige po. Opo. Pwede po silang mag-message doon sa aming social media account sa Facebook and yung Twitter po, yung X po na account namin, no, sa Pinoy Plus po or doon sa aming PLHIV Response Center, no. Doon po yung aming mga kapwa PLHIV ay tutugon po doon sa kanilang mga tanungan or mga ibang concerns po, no, in relation po sa HIV. No, yung HIV information, saan ba ang pinakamalapit na HIV testing facility and among others po. Ayun. Yung PLHIV, yung person living with HIV. So yun, Sir Rainier, yung kanilang kukontakin. Napakaganda ng samahan nyo, sir, para of course yung mga kababayan natin. Kasi yung iba, hindi nila alam paano sila mag-i-start ulit once na malaman nila na may nag-positive sila. Anong nang gagawin ko? So para at least may mga ganitong samahan na pwede silang lumapit. At marami ang nahihiya. Yes. So yung iba isa pa sa mga kalaban yan yung tama. Mawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Ayan, isa yan. Nandito po kami, ang Pinoy Plus at iba pa pong mga PLHIV support group na handang tumulong po, akayin po sila
pabalik sa kanilang pamilya, sa kanilang komunidad, at at the same time din po ay makausap ng kapwa nila person living with HIV. At lahat ng meron pong Go ahead. Kumbaga po ay meron pong sense of community or support group po. Ayun. At lahat ng mga impormasyon na sasabihin nila, ipagtatapat nila sa inyong grupo ay mananatiling confidential. Tama po yun, no? Confidential, private po. Ito po din po ay naayon din po doon sa batas sa inyong RA 11160. Okay. Alright. Maraming salamat Sir Rainier for sharing po and of course for educating, lalo na po sa inyo pong pagpapaunlak ng panayam dito sa aming programa. Napakahalaga po nito ngayon, lalo na po para ma-educate din yung ating mga kababayan. Thank you po. Salamat at magandang umaga, Rainier. More power sa inyong grupo. Magandang umaga po sa atin. Salamat po. Thank you po. Ayan, ang inyo po napakinggan ay si Rainier. Sir Naldoza ng presidente ng Pinoy Plus Association. Yung pong samahan ng mga kababayan natin na HIV positive. Huwag kayong mahihiya kasi mas okay na mayroon kayong nakakausap para alam nyo rin po yung gagawin. Pero of course, prevention din po, lalo na din po sa mga kababayan natin. Mag-iingat po tayo. Tama, lalo na yung mga nakakaramdam ng doubt sa kanila sarili. Wag niyo pong wag niyo mag-hesitate. Wag niyo ipagwalang bahala kung sa tingin niyo na meron akong indikasyon na baka nag-positive ako sa HIV dahil gumawa ako ng mga bagay na maaring maging prone. Yes, ay magpa-konsulta agad kayo. Pa-check kayo kasi hindi naman po kayo dinidiscourage. Tama. Actually, ini-encourage nga po kayo na magpa-check na po kayo agad kasi para ma-prevent agad. Samantala, meron muna tayong Flash Report. Flash Report! Yun daw pong driver ng truck na naaksidente sa Batasan na San Mateo Road na ikinasawi ng 3 katao. Aban ako, nagpositibo po itong driver sa illegal drugs. Sus, Mariosep. Ayon po yan sa Quezon City Police District. Ang detalye balita mo, RH5, Val Gonzalez. Val Gonzalez, magandang umaga, Val. Romel at Sister L nagpositibo nga sa paggamit ng methamphetamine hydrochloride o shabu. Ang driver ng truck nasangkot sa isang trahedya sa kalsada sa Batasan, San Mateo Road sa Quezon City noong Mayo 28. Ito ang inihayag ngayon ng Quezon City Police District matapos ilalim sa drug at alcoholic breath analyzer test. Ang driver matapos ang aksidente, una nang sinampahan ng QCPD ng patong ng mga kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at multiple damage to property. Ang driver ng truck na kinilalang si Erwel Dungo. Pagdidiin ni QCPD OIC Director Vice Colonel Randy Glenn Silvio, titiyakin ng PNP nang mananagot sa umiiral na mga batas ang mga driver na nagmamaneho sa ilalim ng influence ng illegal na droga. Sa record ng QCPD, galing ng Pierre at patungo ng Marikina City ang sasakyan na may kargang construction materials nang mangyaring malagim na aksidente. Sa investigasyon ng QCPD Traffic Sector 5, 3 ang patay habang 7 nasugatan sa aksidente kasama na ang pahinante ng nabanggit na truck na noon ay sinugod sa 2 magkaiwalay na mga pagamutan. Ako si Val Gonzalez, TJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Nakakalungkot yung pangyayari na yan, ha? Biruin mo, positive sa drugs. Yung driver ng 10-wheeler truck na yon. Under ng influence pala ng droga. Kaya kung mapapansin mo dun sa video, lakay Romel, ang tindi nung kaya pala. Ano niya, diba? no? Parang sa tingin ko doon sa video, parang wala sa sarili yung nagmamaneho Ayan, makikita mo yan dyan. Ito yung pinapakita natin sa TV. Kung makikita mo lang kay Romel, overtake, ayun. Diba? Parang kung titingnan mo sa unang judgment mo, so parang overspeeding yata to la kay Romel Kasi di ba may limit din sa speed ang mga truck. Mabibigat po yan, hindi yan pwedeng... At saka tingnan mo yung daan, napakipot ng daan, dalawang linya lang
nag-overtake pa siya. Yes, nakuna nitong sasakyan na to sa dashcam niya. Nag-overtake siya sa sa kanang bahagi. Tapos biglang nawalan siya Galing siya ng kanan. Boom! Di ba? Gumewang bigla bagsak. Kaya naman ako ayan kasi kay Romel, di ba? Pagka ganyan, mabagal lang dapat ang takbo mo. Mabigat yan. Lalo na't mabigat yung karga mawawalan mo. ng balanse agad. Kasi yung nasa taas niyan, mabigat. So, ang tendency niyan, hihilain kanyang patagilid. Ayan nangyari. At 3 po ang nasawi dyan. Kaya naman ako, importante din talaga kay Romel na ipinapatupad yung pagda-drug test sa mga driver. Lalo na ng mga pampublikong sasakyan din. At yung mga katulad din ito, kay Romel, dapat din siguro kasama na din sila kasi, ayan, katulad niyan, wala kang kamalay-malay, bigla kang babagsakan ng ganyan. Pambihira. Kaya yung mga ganyan, mahirap, pag nasa kalsada ka, di bali ng alam mo, pinapauna mo. Hindi ako nadikit dyan sa mga 10-wheeler truck na yan. Takot ako sa pagtapat dyan. Sa araw-araw kasi na binabalita tayo ng ganyan, matatakot ka na Talagang magkakaroon ka ng trauma. Parang hindi mo man siya ma-experience, pero the way na makikita mo yung mga sunod-sunod na aksidente, talagang ikaw na yung mag-iingat talaga. Lalo na, Sister El, yung paakyat ng tulay o kahit pababa ng tulay. Nako, ang hirap sumabay dyan. Hindi bali na baling malate ka. Diba? Huwag ka lang makipag-unahan dyan sa mga truck na yan. At aminin natin sa hindi. Marami rin mga kolokoy na driver, ng mga truck, trailer truck, lalo na pag-aalangan ng oras. Matakot-takot ka pa kung gaano kalaki yung sasakyan nila, ganun din sila kabalasuba sa kalsada. Diba? Obserbahan mo dito sa may kahabaan lang ng Roas Boulevard. Hanggang doon sa may Coastal Road. Pagka alanganing oras, nako, ang bibilis magmaneho niya mga yan. Mga naglalaro ba? Akala mo nasa drag racing competition. Ang problema lang kay Romel, kaya di ba dito madalas ang aksidente sa may Roas Boulevard, motor at truck. Lagi pong mayroong madalas may napipiping motor dyan, may namamatay na mga nagmumotorsiklo. Bakit? Katulad ng mga ganyan. Nakikipag-unahan. Mabilis rin yung motor. Yung motor at saka yung truck. Trailer truck. Resulta niya pag nagsalpukan? Madalas po yan blind spot. Kaya paalala din dun kahit ang dala mo po ay 4 wheels. Huwag kang didikit. Hindi ka din masyado nakikita ng mga yan. May blind spot kasi talaga yan sila. Limited ang nakikita po ng mga yan. Kaya wag na lang sigurong dumikit. Meron tayong 15 minutos bago sumapit ang 10:00 ng umaga. Isa pang report mula sa labas ng himpilan, Department of Health inilunsad naman ang online na patient appointment system sa San Lazaro Hospital. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Romel, Sister L, nilunsad ng Department of Health ang online patient appointment system o PAS sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang nabanggit na sistema ay malaking tulong sa mga pasyenteng nagtutungo sa naturang hospital, lalo na sa mga may sakit na HIV. Anya, sa pamamagitan ng sistemang ito, makakatiyak ang mga HIV patient na hindi masasayang ang kanilang pagpunta sa San Lazaro Hospital dahil sila mismo ang magtatakda ng oras at araw ng pagpunta sa ospital kung saan confidential ang kanilang impormasyon. Sinabi pa ng kalihim na walang dapat ikabahala ang mga nabanggit na pasyente dahil secure o sigurado ang kanilang schedule ay mismo sila na ang maglalagay rin kung anong serbisyo ang nais nila makuha. Una nang inilunsad ng sistemang ito sa Jose Reyes Memorial Medical Center at Dr. Jose Padilla Memorial Hospital, ang pagpaparehistro dito ay inaabot lamang ng 2 hanggang 3 minuto. Ito si Boy Gonzales para sa DCRX una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH29, Boy Gonzales Moreno Domagoso. Hindi mo daw siya tinawag na ganun, kay Romel. Ganun ba? Given na yun. Kamusta ang Maynila? Kamusta si Yorme, Boy? Ayan. Standby muna kay Sophia Gans para sa Business or Business segment. Commercial muna tayo.
Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa'yo. Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Meron lamang tayong 6 na minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. At bago pa sa ibang mga issue, talakayan, eto muna ang balitang negosyo mula kay Sofia Gansa. Philippine Polymer Banknote. Nanalo daw Lakay Romel ng Best New Banknote Series. Aba. Alamin natin kung ano itong Best New Banknote Series. Ang balitang negosyo mula kay Miss Sofia Gansa. Sofia. Ginawaran ang First Philippine Polymer Banknote Series o FPPBS ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng Best New Banknote or Banknote Series Award mula sa non-profit organization na International Association of Currency Affairs sa isang seremonya noong May 28 sa Bangkok, Thailand. Binigay ng IACA ang award sa Philippine Polymer Banknotes dahil sa taglay nitong security features at pagsama ng iba't ibang Philippine flora and fauna sa disenyo. Sa press statement, pinuri ng IACA ang FPPBS dahil sa security features nitong naka-integrate sa mismong design na tinitiyak ang functionality at aesthetic appeal ng banknote. Nakadagdag din sa aesthetic appeal ng FPPBS ang flora and fauna na nagsisilbing testament sa mayamang kultura at heritage ng Pilipinas. Sinabi ni BSP Deputy Governor for Payments and Currency Management Mamerto E. Tangonan na ang pagkilalang ito ay nagpapatibay sa pangako ng BSP sa innovation sa currency design upang maabot ang global standards ng security at sustainability. Unang inilunsad ng BSP ang 1,000 pesos sa Polymer Banknote Series noong 2022 na sinundan ng 500 pesos, 100 pesos at 50 pesos noong December 2024. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 55 pesos and 72 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sofia Gans. Alam mo, Lakay Romel, sabi dito sa atin si Naomi Fiano. Mukhang mayroong sama ng loob dong si Miss Naomi. Sabi niya kasi, DOH Secretary Boy Biyahe. Ang itawag at si Solidum, Boy Biyahe rin daw. Si Solidum sa Department of Science and Technology, DOST. DOH naman si Secretary Ted Herbosa. Yan ang damdaming bayan ni Miss Naomi Lakay Romel. Well, ayan ang opinion niya. Respeto natin. Yes, oo. At may mga nagko-komento rin kasi talaga Lakay Romel na nananawagan sa kalihim ng ating Department of Health na baka po pwedeng pakibisita naman yung mga public hospitals, pakitingnan po yung kalagayan na bagamat gusto natin libre, pero ang nagiging problema kasi Lakay Romel, libre nga yung ating tawag dito serbisyo. Ang problema pagdating doon sa serbisyo na ibinibigay, lalo na pagdating sa mga pila, hirap na hirap sa public hospitals. Alam mo yan, Lakay Romel, may experience din yan personally ang aking pamilya. Talaga namang napakahirap ng healthcare system sa ating bansa. Siguro kailangan nating unahin, mas pagandahin pa yung serbisyo sa publiko, lalo na sa mga kababayan natin na walang pampagamot at talagang umaasa sa gobyerno. Kailangan talaga nating mas pagandahin pa po ang serbisyo sa publiko. Hindi yung biyahe na biyahe. Oo, kasi sa totoo lang, Lakay Romel, hindi lang ako ang nagsasabi niyan. Personally, may experience ako, hindi lang ako, at marami din sa ating mga kasamahan dito. At kahit yung ating mga viewers and listeners, meron silang mga experience, kanya-kanyang experience na, kumbaga, hindi mo sasabing gawa-gawa po namin yung kwento kasi we experienced that. Personal na naranasan. Personal na naranasan. Ang sabi naman ni Vigilante, sa Roas Boulevard may speed limit, pero yung mga container trucks na yan, grabe kung humataw. Tama nga yan, lalo na pagkaalangan ng oras. Ang feeling nila, eroplano sila. Gusto nila lumipad. Ano pa bang, dapat daw ibalik yung Lakay Romel, yung exclusive lane sa mga trailer trucks. Pero ang hirap ipatupad niyan. Oo. Kasi ay, ang mga truck na yan, kaya mabibilis yan. Kasi naghahabol ng biyahe yan. Ng biyahe, oo.
Pero hindi yan na dahilan para kayong maging kaskasero sa kalsada. Meron lamang tayong isang minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Ang sabi naman is Andy Sarmiento, kasalanan ng isang kilalang motel. Kaya dumada. Ano naman kinalaman nun? Biro lang naman daw, Lakay Romel. Pero maraming salamat sa mga nakasama natin, mga hindi tayo iniwan sa ere at nakisali sa ating talakayan na Lakay Romel, nagpahayag ng kanilang damdaming bayan. Maraming salamat po at muli, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes, sa ngalan ni Boss Deo Macalma. At ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone at God bless po. Good morning! Oras natin sa udyat, ganap ng alas 10. Alas 10 na ba? Isang minuto. Isang minuto at susunod na Lakay Romel. 30 segundos na lamang at alas 10 na susunod ng umaga. Ang Wonder Woman, Miss May Binauhan sa atin pong programang Operation Tulong. Ayan, alas 10 na ng umaga. This time check is brought